beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na mga kababayan, sa kabilat sa kabila tuloy ng mga ng mga samot-saring batitos sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 10 ng kanyang pamilya. Na hanggang ngayon nga na sinasabi natin nung mga nakaraan pa na wala namang pinapakitang mga ebidensya. Ano mga batikos nila, wala pa ring maipakitang mga resibo o ebidensya na magpapatunay o magpapatotoo sa kanilang mga sinasabi. Alam niyo mga kababayan, iba yung paninira sa nagsasabi ng totoo. Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, kailangan meron kang patunay. At kung ikaw ay naninira, kung kayo ay naninira, yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan, ay walang patunay. Kaya hanapan nyo yung mga tao na mga nagsasabi na kesyo ganito ang Pangulo, kesyo ganyan ang kanyang may bahay, ang First Lady, kesyo ganito ang mga anak ng Pangulo, at kung ano-ano pang mga batikos, mga kababayan. Hanapan nyo ng resibo. Huwag po kayong basta-basta naniniwala sa mga salita lang. Dahil dyan po natin malalaman at dyan nyo masusukat kung hanggang saan ninyo kayang unawain yung mga bagay-bagay na mga issue na nangyayari sa paligid natin, no? Kung kaya nyo bang unawain o hindi, mga kababayan. Diba? Ayun mga kababayan, napakadali lang yan. Diyan nyo malalaman kung gaano kayo katalas sa pamamagitan ng pag-aanalisa. Kayo ba'y naniniwala sa walang pruweba? Kayo ba'y naniniwala basta-basta sa kwento? Kayo ba'y basta-basta na lang naniniwala sa naririnig at napapakinggan ninyo? Yun po yun mga kababayan. Pero sa kabila ng mga issue na hindi binabalita, mga kababayan, hindi binabalita ng mga taong ito, ng mga naninira, ng mga nagsasabi na kesyo ganito si Pangulong Bongbong Marcos, ito mga kababayan, pakinggan ninyo lahat ng ipipresenta kong resibo na nagpapatotoo na talaga namang tahimik na nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Administrasyong Marcos itinutulak ang Pilipinas na maging fastest growing economy sa Asia ayon sa DOF. Narito ang newscoop ni Mayan Day Palma. Itinulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas bilang bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya ayon sa inilabas na statement ng Department of Finance. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, sa kabila ng iba't ibang hamon gaya ng mataas na inflation, mabagal na paglago ng pandaigdigang ekonomiya, trade restrictions at geopolitical tensions, nananatili ang bansa bilang isa sa brightest spots sa rehiyon. Matatanda ang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.5% sa unang 3 quarter ng taon. Makikita ang bansa ang may pinakamabilis na paglago kumpara sa major economies ng China na may 5.2% growth, Indonesia na may 5.1%, Vietnam na may 4.2%, Malaysia na may 3.9%, Thailand na 2% at Singapore na 0.5%. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayan Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga kababayan, unang resibo. Ikalawang resibo. Pasok! Pabilis sa rehabilitasyon ng Marawi, pinuri ng isang mambabatas. Narito newscoop ni Christine Belen. Pinuri ng isang mambabatas ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapabilis sa rehabilitasyon ng Marawi sa Lanao del Sur. Sa bisa ng Administrative Order No. 14, mabibigyan ng mandato ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa local government units o LGUs upang matiyak ang pagtatapos ng mga aktibidad at proyekto sa Marawi City. Para kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adjong, strategic move ang kautosang ito ng Pangulo na magpapahusay at magpapabilis sa rebuilding process ng syudad.
Ipinunto rin ni Rep. Adyong ang pagbibigay diin ni Pangulong Marcos sa rasyonalisasyon ng mga tungkulin ng gobyerno. Aniya, alinsunod ito sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at sa 8-point socio-economic agenda ng pamahalaan. Dagdag pa ng mambabatas, nangako umano ang executive at legislative branches na magtutulungan upang masiguro ang efficient rehabilitation ng Marawi. Matatanda ang ipinawalang bisa ng naturang kautusan ang Administrative Orders 3 at 9 Series of 2017. Bubuwagin din ito ang Task Force Bangon Marawi sa March 31, 2024. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yun, dapat ganon mga kababayan. Dapat ganon, maglilingkod ka ng tama, magbabalita ng tama. Hindi puro chismis, mga kababayan. Eto usapin ng Marawi, di ba? Panahon ni Pangulong Duterte, akala ko tapos na to eh. Ibig sabihin, iniwan pa pala kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng pating talaga naman. Pangatlo. Bubuhayin muli ang napag-iwanang sektor ng pangingisda. Narito ang news scoop ni Ralph de la Cruz. Bubuhayin at palalakasin muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng pangingisda na anyang ilang dekada nang napabayaan ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe sa Federation of Free Farmers o FFF, iginiit ng Pangulo na bubuhayin niya muli ang mga reforma ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa agri-fishery sector. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang kasalukuyang tumatayo na Secretary of Agriculture, dekada-dekada nang napag-iwanan ng sektor ng pangingisda. Kaya't kailangan na itong sumailalim sa agarang modernisasyon at mekanisasyon. Aniya, sinisiyasat na ng Department of Agriculture ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda para palakasin ang kanilang ani at produksyon. Kaakibat nito ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa naturang mga sektor. Sa panukala ng Administrasyong Marcos, balak nitong maglaan ng 92.4 billion pesos na pondo sa taong 2024 para sa modernisasyon ng agri-fishery sector. Ngayong 2023, naglaan din ang Department of Agriculture ng 4.73 billion pesos na pondo bilang investment sa malakihang mekanisasyon at modernisasyon ng mga sektor ng agrikultura at pangingisda. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na palalakasin din ng mga asosasyon at kooperatiba ng sektor para maiangat ang hanap buhay ng mga magsasaka at mangingisda. At iyan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yun! Magbalita ng tama at maglingkod, di ba? Ng tama. Alam niyo mga kababayan, etong usapin nga dito sa sa mga magsasaka at mga mangingisda. Matagal na nga napabayaan ng dekada-dekada eh. Ito tong mga ngawa ng ngawa, mga walang nagawa. Ganun talaga no? Maraming sinasabi, yung mga walang sinabi. Di ba mga kababayan? Ito na ngayon mga kababayan. Ito yung mga hindi to binabalita ng mga bagay. Pag kritiko ka, pangit lang talaga yung ibabalita mo no? Eto ba? Pasok! Tungkol sa mga pulisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. Inilabas na ng Okta Research ang kanilang tugon ng masa survey tungkol sa mga pulisiya at programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa West Philippine Sea para sa third quarter ng 2023. Sa naturang survey, tinanong ang respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa pagtugon ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa alitan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano nga ba ang tugon ng masa sa paksang ito? Tara, alamin natin yan. Sa isinagawang kaparehong survey noong July para sa second quarter ng 2023, naipakitang 43% ng adult Filipinos ang sang-ayon sa approach ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa issue sa West Philippine Sea. Nitong December 28, 2023 naman, inilabas ng Okta ang resulta ng survey. Dito nakitang mas tiwala na ang mga Pilipino sa pag-handle ng pamahalaan sa issue sa West Philippine Sea dahil 58% na ang approve sa mga programa at polisiya ng kasalukuyang
kasalukuyang Kita nyo? administrasyon. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa nakaraang survey. Natuklasan Ay, din sa ayaw survey ng na mga karamihan sa ano respondents yan. na sangayon sa state policies sa naturang issue ay may edad na 75 pataas. Habang karamihan naman sa mga hindi sangayon ay mga Pilipinong 18 to 24 years old. Bukod Wala rito, pa lumabas na karamihan. 42% ang nagnanais na magkaroon ang Pilipinas ng mas maraming joint patrols kasama ang mga kaalyadong bansa. Matatanda ang kamakailan lang nagsagawa ang bansa ng joint patrols sa West Philippine Sea kasama ang Amerika. Hindi ito nagustuhan ng China na sinabing nag-i-stirring up of trouble ang Manila sa rehiyon. Agad naman itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na iginiit na sinusundan lang ng bansa ang international law. Ayon kay military spokesman Colonel Medel Aguilar, nagkakalat ng fake news ang state media ng China na ipinalalabas na nagsisimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Simula nang mapo si Pangulong Marcos sa opisina, nakapaghain ang pamahalaan ng higit sa 100 diplomatic protest dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na ang paggamit ng military grade laser at water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Para sa Pangulo, most complex geopolitical challenge ang sitwasyon sa South China Sea. Sa kabila nito, pinagtibay pa rin niyang committed ang administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa rules-based order sa gitna ng lumalalang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagtugon ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa Correct. alitan sa teritoryo sa West Very good, Philippine very Sea? good. Very good. Very good. Oo naman, mga kababayan. Hindi ka pa sasang-ayon dyan. Nakita nyo naman, tumataas ng tumataas yung approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating din, hindi lang sa pangkalahatan, kundi pagdating din dito sa usapin ng West Philippine Sea. O nakita nyo na itong usapin na to dito, walang ginawa itong mga kritiko na to, kundi kulang na lang ipamigay nila. Ipamigay ng dating administrasyon ito. Hindi ba nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, sinasabi nga niya na kung pwede nga lang, kung pwede nga lang daw niyang ligawan o babae lang daw ang China, liligawan niya. Sinabi rin niya na pwede rin daw na gawin na lang probinsya ng China. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang medyo naging uto-uto nga talaga itong si Duterte pagdating dito sa China. Diba? Kaya nga maraming nagagalit sa marami nating mga kababayan pagdating dito dahil nga ito hindi tinituligsa ito. Hinahayaan ito hanggat maaari gusto nila kampihan itong China. Ito yung mga tao na lagi ko sinasabi makapili sa bagong panahon. Ay nako, mga kababayan. Kayo, tulad nga yan, ano ba ang opinion nyo dito sa mga ating tinalakay ngayong araw? Paki-comment naman po, no? Ay nako, buhay Pilipino. Kung may mga makapili ng panahon ng hapon, meron pa ring makapili sa makabagong panahon. At ngayon nga mga kababayan, ang mga makapili ngayon, lagi nyo na silang mapapanood, lagi nyo silang nakikita, at baka hindi nyo alam, sila pa'y mga iniidolo nyo. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike